Luffy, pinakitaan ng mga Gorosei kung gaano kalakas ang Sun God Nika? Bale lumabas na nga ang spoilers para sa paparating na chapter 1111 at still yung mga magaganap daw sa paparating na chapter na to yung pagpapatuloy ng nangyayaring laban ng mga Gorosei sa Egghead Island. At ang unang ang impormasyon sa spoilers sinasabing may isang Gorosei nga daw na pwersahang pumasok sa Labu Pace. Base nga sa last chapter ang nakita nga nating Gorosei na dali-daling pumunta sa Labu Pace etong si Gorosei Mars. Kaya naman ay assume na siya yung tinutukoy na Gorosei dito, although hindi siya pinangalanan. Ang sumunod na impormasyon naman yung update patungkol sa laban nila Zoro at Rob Lucci. Sinasabi nga na talagang tapos na daw yung laban ng dalawang to. At in fact natalo na nga daw itong si Lucci sa ataking ginawa sa kanya ni Zoro sa last chapter. Pero kahit natalo na nga daw itong si Rob Lucci nakatayo pa rin daw siya. So we assume na buhay pa itong si Rob Lucci. Excited nga akong malaman kung ano ang magiging reaksyon niya once na makita niya na yung mga master niyang Gorosei na nandito na rin pala sa Egghead Island. Since nakita nga natin yung confidence na naibigay sa kanya nung time na malaman niyang nandito na pala sa isla si Admiral Kizaru. Grabe nga yung naging yabang niya. At sinabi pa niya na isipin na nga daw ng buong Straw Hat Pirates na patay na sila. Ngayong magtutulungan na daw sila ni Admiral Kizaru. Kaya naman I wonder kung ganitong confidence rin ba yung maibibigay sa kanya ng pagdating ng mga Gorosei. O dahil sa naging pagkatalo niya kay Zoro, mababaliktad yung pananaw niya. At may isip niyang baka kayanin nga ng Straw Hat Pirates na talunin itong mga Gorosei. Anyway, ang sumunod na impormasyon nga sa spoilers tinanong daw nila Brogy at Dory si Luffy patungkol sa Sun God Nika. Pero dahil nga sa alam naman nating wala pang idea si Luffy patungkol sa totoong nature ng Devil Fruit niya, hindi nga niya masagot itong sila Brogy at Dory. Bagkos nako-confuse nga daw siya sa tanong nila. Bale unti-unti na ngang nire-reveal ni Oda na talagang may connection yung Sun God Nika at si Joy Boy sa mga Giants during Void Century. Bukod nga sa pinipraise nila ito base sa naging flashback ni Big Mom sa Elbaf, gaya nga ng nabanggit ko sa mga past videos natin, 3 generations ago nga lang para kila Brogy at Dory itong Void Century na naganap 800 years ago. Since sinasabi nga na ang lifespan daw ng mga Giants umaabot ng 300 plus years. Meaning yung mga lolo nila Brogy at Dory naabutan pa yung unang Joy Boy. Anyway, nagpatuloy na nga daw ulit itong laban nila Luffy sa mga Gorosei. So para magkaroon nga kayo ng mas malinaw na perspective sa nagaganap ngayon sa laban ng mga Gorosei sa Egghead Island, ipapakita ko nga sa inyo yung diagram ng lokasyon ng bawat isa sa kanila. Base nga to sa last chapter. Nakita nga natin in last chapter na ang unang gumalaw para pulbusin itong mga pacifistas itong si Gorosei Naso Juro. Meaning nasa kabilang lokasyon na siya ng Egghead Island. Nakita rin naman natin siya sa pag-angat ni Gorosei Mars sa Labu Pace. Simula nga dito sa lokasyon ng paglabas nila mabilis nga siyang napunta sa east side. At speaking of Gorosei Mars nasa itaas na nga siya ngayon ng Labu Pace. At mukhang siya nga ang inatasan na atakihin itong lugar na to. Sa part naman ng tatlo pang natitirang Gorosei sila nga ang humaharap ngayon kila Luffy at sa dalawang Giants na sila Brogy at Dory. Yes, hindi nga natin nakita si Gorosei Mars na umatake sa last chapter. Pero ipinakita nga na nandito pa rin siya kadikit ni Saturn. Yung grupo naman nila Nami nasa likuran netong Labu Pace. At itong sila Zoro at Jinbei naman nasa harap netong Labu Pace. So ganito nga yung structure ngayon sa Egghead Island. Mabalik nga sa spoilers sinasabi nga na itong si Gorosei Mercury daw nagpakawala ng isang atake. Nag-create nga daw siya ng isang giant wave ng haki. Kung saan na-confuse nga daw si Luffy sa aura na to na dahilan ng pagtawa niya. So kung babalikan nga natin yung impormasyon during sa Road to Laugh Tale Volume 4, nabanggit nga ni Oda na the more Luffy laughs, the stronger he gets. Meaning kapag nakita na nating tumawa itong si Luffy, panigurado na may gagawin siyang kakaiba. May malakas siyang ipapakita. At indeed, meron nga.
Dahil ang sumunod na impormasyon nga sa spoilers, sinasabing itong atake daw ni Gorosei Mercury na isang wave ng haki, nasa laglang nila Brogy at Dory. At out of nowhere nga daw, bigla na lang nag-create itong si Luffy ng isang baseball bat, kung saan ipinang-atake nga daw niya ito sa isang Gorosei. So hindi nga malinaw yung specific information kung ipinang-atake ba to ni Luffy sa atake ni Mercury. Pero we assume na ganito nga ang nangyari, since as stated nga home run yung tinutukoy sa spoilers. Bali mapunta nga sa iba pang nagaganap sa Egghead Island, ang sumunod na impormasyon nga sa spoilers sinasabing itong Straw Hat Gang daw pumunta na sa barko ng mga Giants para tumakas. So itong part nga na to tatalakayin na lang natin sa mismong chapter review natin, since hindi nga ito malinaw, dahil nakita naman natin sa last chapter na nasa Labo Phase pa itong grupo nila Nami, at hindi nga sila makakaalis sa Labo Phase hanggat nakabukas pa yung barrier neto. Meaning kung makaalis man sila dito mabubuksan neto yung barrier na magre-resulta sa pagpasok netong si Gorosei Mars, since nandito na nga siya ngayon at inaatake itong barrier. Sa part naman ni Admiral Kizaru ipinakita nga daw na kinakausap siya ng iba pang mga Marines, kung saan kino-comfort nga daw siya at sinasabing magpahinga muna. Bali itong impormasyon nga na to medyo nakakahiya sa part ni Kizaru, dahil ine-expect nga natin na isa siya sa magpapasikat sa arc na to, dahil given na isa nga siyang admiral. At although may mangilan-ngilan nga siyang highlights natatabunan na nga ito ngayon ng pagkapahiya. Pero on the brighter side naman hindi rin natin siya masisisi, since itong hinaharap nga niyang Luffy yung endgame Luffy na. Ito na nga yung pinakamalakas na Luffy na version na makikita natin. Bale ang huling impormasyon nga sa spoilers sinasabing sa huling panel nga daw nitong paparating na chapter gumising na nga daw ng tuluyan itong giant robot, kung saan ang una nga daw niyang sinabi I'm sorry Joy Boy. So huli nga nating nakita itong giant robot during chapter 1092 pa, kung saan biglang ang umilaw yung mata niya nung time na mag-transform itong si Luffy into Gear 5. At base nga sa spoilers fully on na nga daw itong giant robot na to, meaning at some point makikita na natin siyang lumaban sa tabi ni Luffy. Overall nga isang solid na chapter itong paparating. Solid dahil makikita pa rin natin itong mga Gorosei, since lahat nga tayo curious sa kung ano ang kaya nilang maipakita. Meron nga ring update sa iba't ibang karakter na nasa Egghead Island ngayon, kaya naman panigurado na mag-i-enjoy tayo sa paparating na chapter na to. Ang bad news nga lang magkakaroon daw ng break, at hindi nga lang to basta-basta 1 week break, dahil magkakaroon nga daw ng 3 week breaks itong si Oda. Bali wala pang ang binibigay na rason kung bakit ganito katagal yung break para sa One Piece, pero I assume na related ito sa pagpanaw ng isa sa tinitingala ng lahat ng mangaka sa Japan na si Akira Toriyama. Kumbaga pagbibigay lang ito ng respeto. Anyway, ayan na nga yung spoiler review natin para sa paparating na chapter 1111. So hanggang sa muli, paalam!